Mga kapatid, nagsimula na po ba kayong mag-ipon ng pera ngayong bagong taon? Baka naman sa simula lang yan ha. Alamin po natin kung paano ba maging consistent sa Ipon Challenge. Kamakailan lang nag-viral sa social media ang Ipon Challenge na to ni Ma'am Kathleen De Leon Mariano na nakaipon lang naman ng mahigit 100,000 sa loob ng isang taon. Ano nga po ba talaga ang mga tips para sa iponarios out there? Sabi ni Sir Chinky, 3 paraan ang pinakamahalagang tandaan. Una, baguhin ang financial mindset at laging isipin na kakayanin ng pag-iipon. Sabi nga, if there's a will, there's a way. Pangalawa, i-prioritize ang pag-iipon. Pag pumasok ang sweldo or kita, income minus savings equivalent to expense. Yan ang magiging formula mo. Halimbawa po nito, kung kumikita kayo ng 20,000 kada buwan at itatawi ang 20% nito, sa pagtatapos ng taon, meron ka ng ipon na 48,000 pesos. Ang kailangan nga lang po, maging consistent tayo at syempre may disiplina sa sarili. Disiplina na kailangan magsakripisyo ngayon, pero ang benepisyo mo naman ay maganda in the long term. Madali nga naman mag-umpisa pero mahirap maging consistent, kaya mahalaga raw na mayroon tayong financial goals. Para saan nga ba tayo nag-iipon? Sa mga gustong mag-ipon, marami raw ipon challenge na pwedeng gawin. In other words, ang mga challenges ng ipon iba-iba. Pero ang importante sa pag-iipon is this. It's not about the challenge. It's about developing a new habit. Ang pag-iipon hindi tungkol sa pera. Ang pag-iipon ay tungkol naman yun sa pag-uugali. At sa mga napapagod na mag-ipon, balikan ng goals at mga gustong matupad. Kailangan daw ng matinding sakripisyo ng mga iponaryo. Ang problema kasi karamihan ng mga tao ngayon, gusto ng sarap, wala namang hirap. Gusto na ginhawa na hindi naman dumadaan sa pagsisikap. So yun yung talagang kailangan. Kaya naman ngayong 2021, i-develop natin ang habit ng pagtatabi. Bahay, kotse, negosyo. Ilan lang po yan sa goals ng karamihan sa atin. Tandaan lang po natin ang 3 commandments sa pag-iipon para pagdating ng panahon, mayroon tayong mahuhugot. Julie Baiza po, hatid ang muka ng balita.